House of Representatives, meron silang bill eh. Proud na proud pa ang mga tanga, nakakagigil talaga. Ganito ko ba kaliliit yung utak ng mga kongresista natin? Double-edged sword kasi ang confidential fund. It can be for corruption, pero at the same time, it is an important tool in fighting the evils that you want to fight against. Magpe-prescribe ka na ay hindi kailangan ganito lang way mo siya gagamitin, ay kailangan ganito lang. Tapos pagka civilian agency ka, hindi mo yan po pwedeng. Paano kaya sila nakapag-conclude na yung pinagkagastusan ni Inday sa agency operation is not related to national security issue? Kasi yung sinasabi nila, yung Office of the Vice President, wala namang kasing mandate yan eh. Yung Office of the Vice President po ay part ng National Security Council. Nung kinukuha ninyo ang pabor ni Inday Sarang lahat, mga putang ina ninyo, you know for a fact that she wants to deal with issues involving national security. Pagkatapos, Vice Co-Chair pa si Inday ng NTF-ELCAC. The problem, tama si Inday eh. Sa totoo na sa press ko ni Inday, these people, you do not respect the office of the Vice President. Pwede sana kung atakihin nyo si Inday ng rekta. Ay hindi, Inday, ayaw na namin ipagkatiwala sa iyong confidential fund kasi di ka magaling. Because of one agency na tiningnan ninyo, na for example itong Office of the Vice President, because of this nakapag-conclude na kayo na kailangan ng ginitong batas, Confidential and Intelligence Fund Utilization Accountability Act. Why did you not look at other agencies na not necessarily law enforcement agencies, civilian agencies na meron ring confidential funds? Sabi ni Gentle Hair, I get your point, madam. It's all about masking your activity and strategy para makapasok, makakuha ng information or penetrate to the enemies. It can be cultural service just to get it through. Correct! Correct! Actually, yung mga yung mga confidential work na very very popular sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, ganyan-ganyan. Pero silang mga activity, nagagawa sila ng mga beauty pageant, ganyan-ganyan, not related, not necessarily law enforcement activity. It's not a hardline law enforcement activity. But you create a project or you create an activity to mask yung totoong intention mo, yung totoong layunin mo. So, ibig sabihin, you cannot say na, ay, hindi, pag wala kayong mandate, hindi mo yan pwedeng gawin. Eh, syempre, anong pang gagastos mo dun sa beauty pageant? Kung kunwari, ang gusto mong malaman, meron kang mga specific na na gusto mong malaman, ganyan-ganyan. Ang hindi kasi naiintindihan nitong mga to, yung mga kalaban natin na mga kriminal, they also have that kind of budget para sa mga operations nila. Hindi nga ba ang mga high-profile criminals ay nagpapanggap na very supportive sa NBI, nagpapanggap na very supportive sa PNP, nagdo-donate ng mga fire trucks. Diba? Sa Amerika nga ganun yung mga diskartihan ng mga yan eh. Yun yung version ng confidential fund ng mga kalaban natin. So, nagets nyo ba? I really want to bring the conversation doon sa, ang confidential fund is really about trust. Unfortunately, while I acknowledge the fact that it can be a place for corruption, it is also a very useful tool in order to fight the evils defined by that specific official entitled to confidential fund. Paano mo ibabalance yan? Nandun po dapat yung conversation. Ang problema kasi sa Committee on Public Accountability and Good Governance, you were talking about the SDO, you were talking about, ay hindi ito project, bakit to ganito, ay hindi naman kayo law enforcement agency, ba't kayo merong ganyan, bakit hindi naman yan pang national security kinemi, bakit ginamit nyo yan sa feeding program or whatever, ganyan. But they never talk about the security aspect of nung pag-undertake ng mga certain programs, yung pag-undertake ng pagbabayad-bayad ng pera ng SDO sa mga informant. I lost respect to this congressman long time ago because they are just there really to carry out certain narrative. At yung narrative na yon really is to make it appear that Inday Sara is corrupt because they were only looking at one side of the coin ng confidential fund. One side of the coin ng confidential fund. At yung one side na yon is that it is an area for corruption. Kasi, hindi na naman balance yung nila. Kasi, yan sa corruption? Yeah, totoo kayo. Area talaga, space talaga ang confidential fund sa corruption. Now, if your worry is corruption,
dapat worried kayo sa lahat ng may confidential fund. Because it is not only Inday Sara who would have space for corruption dahil hindi lang naman siya ang may confidential fund. Eh bakit hindi nyo tiningnan lahat yon? So ngayon, pati yung mga nagsasabi din, yung hindi nakakaintindi ng confidential fund, ano? Ganun po kasi yung gamit ng confidential fund. Okay, nakita mo na parang, oy, yung Baido ng isang NPA leader nandun sa Kinembular, ganyan. Ah, talaga ba? Paano kaya tayo mag-verify kaya natin yan? O kunwari, mag-utos ka dun sa isang bata na, uy, mag-ano ka nga dun, daan ka nga dun sa bahay nun, mag-pretend ka, nagbebenta ka ng isda. Para silipin mo lang kung merong ganitong tao doon. How is that going to reflect pagdating doon sa report? Na binilhan mo, for example, ang gusto mo lang na sabihin doon sa tao na yun, kasi syempre yung tao na uutusan mo, hindi mo naman sasabihin sa kanya yung buong operation eh. Sasabihin mo lang sa tao na yun, oh okay, ito, bigyan kita ng paninda ha, tapos pagka punta ka dito sa bahay na to, tapos silipin mo. O so ngayon, binigyan siya ng kabuhayan showcase ng, siguro taho, kunwari taho na lang. O ito, meron ka ng puhunan pang taho. Pagkatapos puntahan mo yung bahay na yan, tingnan mo kung merong lumalabas na ganitong mukha dyan. Bantayan mo. O ngayon, sa resibo mo, paano lalabas yon? Pangkabuhayan showcase. Kasi of course, hindi mo naman i-inform yung informant mo kung saan gagamitin yun. Gagamitin kasi naman, may naman kaming NPA leader. Series of complex activities yan eh. As long as ongoing yung operation, you cannot discuss that publicly. Kaya kayo namumura dyan sa House of Representatives, mga putang ina nyo eh. Sabi ni Darkness, none of them even didn't get info from law enforcement how confidential fund in general is efficiently used. Correct. Na sobrang nakakadiri. Actually, meron pa akong inaabangan ng mga information kasi apparently yung Lanao is about to get a very very huge funding, infrastructure funding. People from Lanao should know about it, but I'm still trying to get more information dyan sa lead ko na yan. Si Franz Castro, merong video, kausap niya yung media, sabi ni Franz Castro, mga besh, pumirma na kayo sa impeachment ni Inday! Ew! Kadiri! Saan siya nagkakaganyan? Interview siya. Mga besh, pagkakataon na natin to. Pumirma na kayo sa impeachment. Today, nag-contempt rin sila ng dalawang men in uniform. Si General Wilkins Villanueva at saka si Colonel Grijaldo. Kasi Colonel Grijaldo, nasa ospital. Isinerve yung contempt order niya sa ospital. Tapos pinipilit raw siya na, yun yung chika, parang meron raw mga attempt to forcibly take him sa House of Representatives. Alam mo, feeling ko matategi yan. Feeling ko matategi yan si Colonel Grijaldo. Delikado yan, delikado. Tapos si General Wilkins Villanueva, expected naman to, wala naman tayo nakikitang dangal dito sa Quadcom eh. Sinigaw-sigaw nila si General Wilkins Villanueva. Kasi nga daw, ayaw raw baguhin ni Wilkins Villanueva yung kanyang statement. Yung mga nasabi na daw niya before, ayaw daw niyang baguhin. And na-found out na daw na hindi totoo yung sinasabi niya. So pinipilit siya na baguhin yung statement. Parang, ha? Alam mo kung gaano ka power tripper tong Quadcom? Meron silang isang kinontempt, Major Leo Lagara. Siya yung nakabaril dun sa tatay ni Kerwin Espinosa. So hindi nagustuhan yung ng Quadcom yung mga sagot-sagot niya, ganyan-ganyan. Na kinontempt siya. Nasa Quezon City jail siya since nung na-contempt siya. Yung nakategi ng drug lord. Siya yung nakakulong ngayon. Sa Quezon City jail. Sa inyo. Ngayon, ito yung nakakaloka. Itong si Major Lagara, nag-file ng certiorari ng petition for review sa Supreme Court. Ito yung sabi nila, nila Zia Adyong, nila Paduanog. Alam mo kami, mabait kami dito sa House of Representatives. In fact, ililift na nga namin yung contempt order mo. Palalabasin ka na nga namin. Pagkatapos, kinasuhan mo pa kami sa Supreme Court. Ngayon, pag tinuloy mo yung kaso mo yun sa Supreme Court, hindi namin ililift to. Hintayin mo kung kailan ma-resolve yung kaso mo sa Supreme Court, doon ka lalabas. Hindi na kami magiging mabait. Gaano ka power tripper to? It looks like the House of Representatives doesn't want to be challenged by the Supreme Court. They do not want people seeking redress sa equal branch ng government kasi they feel that they are being attacked if you're going to do that. Gaano kayo ka power tripper? Yan na po ang Pilipinas. Tayo po ay tinatapon-tapon na lang, pinaglalaro-laruan na lang ng mga buwaya kung anong trip nila. Wala nang justice sa Pilipinas, totoo. Pero
Actually, sana, well, Inday is, sinabi naman ni Inday kami ready kami na gawing legal lahat ng battle. And I think they're going to start, filing all the necessary cases. Tapos sinabi rin ni Inday dun sa press conference niya, in fact, yung tatay daw niya, gusto pang magpadala ng pera para raw matulungan siya sa pambayad ng mga abogado. Tapos sabi niya, okay na. Sabi niya, okay na, hindi mo na kailangan magpadala ng pera, ganyan, okay naman na. Today is supposedly the last day para mag-act sila dun sa impeachment complaint, pero hindi sila nag-act. Yung December 2 na final. Today supposedly yung last day nun Although, sinasabi ni Rog Gutierrez na hindi naman daw necessary na mag-act sila dun sa first impeachment complaint within 10 days as prescribed by the law. Hindi ko alam kung ano yung justification nila dyan at saka hindi ko alam kung paano niya ilulusot yun. Pero siguro meron silang nakikitang justification na hindi nila kailangang mag-act noong Secretary General within 10 business days kung anong gagawin doon sa mga impeachment complaints. Remember, December 2 merong impeachment complaint and December 4. Yung December 2, dapat ang 10 days niya is for today. Wala namang action. Walang action sa impeachment din. Tapos merong December 4. I think baka hindi nila i-consider na yung December 2 as an impeachment complaint kasi sobrang basura nun Tapos yung December 4 yung merong isang ground lang, betrayal of public trust. Na ang meta na ay yung Makabayan block. So yun siguro yung papatakbuhin nila na impeachment complaint. And they are saying na meron pang third impeachment complaint. But anyway, Inday said na ready na siya sa impeachment at haharapin niya. At mabuti na rin daw, mukhang gagamitin na ni Inday yung yung impeachment complaint as a stage para i-explain lahat-lahat. Well, ano bang gagawin niya dun? Diba? Yun naman talaga mangyayari. That's what's gonna happen in the impeachment. What, do we expect differently? Ang tanong, iuurong ba nila yan? I think my hunch is that they will gamble with it. Martin's team will gamble with it. Kasi kumatalo naman kasi sila dyan, it will not affect them. Hindi naman sila maapektuhan sa yung constituency nila. Mukhang posible iboto pa rin sila Wala pa rin ang iboboto. Yeah. So, I think Martin will gamble with it. Bahala na yung Senate. Kaya parang gagawin ni Martin, bahala na kayo dyan. Kami in-impeach na namin. Kayo nang bahala dyan. Alam mo, sa totoo lang, si Martin, grabe yung niya, Grabe yung kanyang pagkatuso, He's been thinking about this moment for a very, very long time. Yung moment of being the House Speaker, He had been contemplating about this for the longest time. Sa totoo lang. Kasi yung para i-onboard niya lahat ng mga kongresista at mahawakan niya yung mga ito sa pamamagitan ng niya. I think he had explained to everyone what your gains and your losses. Na, pagka nagkaisa tayo, magiging very powerful tayo. O pagka kunwari, kahit sabihin natin na bubububo kayo dito or gagawin niyo yung mga ganitong bagay, ganyan, all you need to do is to take care of your constituents kasi at the end of the day, sila naman ang boboto sa inyo. So how do you keep them voting for you? You give them ayuda and I can provide that. Pinag-preparean talaga to ni Martin ng bonggang. Kaya alam mo, ang naisip ko talaga, Sas, ano talaga yan? I think Martin wants Inday out more than BBM. Sa lahat ng political actors ngayon, it is Martin who wants Inday Sara out. And he's gonna do everything. Kasi pinagplanuhan niya na yan Pinag-isipan niya na yan. What are we gonna do? Watch in pain? Endure? I don't know. Ano ba? Ang hirap-hirap magalitin ng tao Isa laban ng power of the purse at saka ng people power. Panalong-panalo ang power of the purse. Nakikita na natin. Mas malakas ang power of the purse kesa sa power of the people. Ayun. Siyempre, kahit anong gawin ni Martin, nandyan na bilyones na pera ng taxpayer sa 2025. Ma-distribute na before election. Lahat na maligno pumasok na kay Martin. Totoo. Kaya dapat talaga, meron tayong yung 3 o'clock habit. Yung daanin natin sa dasal, guys. Now, speaking of Martin, so merong bicameral conference meeting nung 11. Yung
39 billion na sinasabi na gustong ipasok ni Martin, he was able to successfully insert it. And I think that's not the only insertion. No? I think marami pang insertion yan. But Martin Romualdez was able to pull it through. It really proves how weak the Senate is. It proves that a united Congress is a very, very dangerous Congress.